Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Panimula. Nang may pangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus at tanggapin ng mga taong hindi Hudyo, lumitaw ang katanungan kung dapat pang sundin ang kautusan ni Moises para maging Kristiyano. Sinabi ni Pablo na hindi na. Sa katunayan, ang matibay na saligan ng buhay na nakaugnay kay Kristo ay ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pawawalang sala ng Diyos ang lahat. Datapwat sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Menor, may mga sumasalungat kay Pablo at nagsabing kailangan pang ganapin ang kautusan ni Moises upang mapawalang sala ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay panumbalikin sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa maling turong ito. Nagpasimula si Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Jesucristo. Binigyang diin niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao, at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapawawalang sala ng Diyos ang mga tao. Sa mga huling kabanata, ay pinakikita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay likas na dumadaloy dahil sa pag-ibig na bunga ng pananalig kay Kristo. Kabanatang 1. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao ni sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos, Ama, na muling bumuhay kay Kristo. At mula pa rin sa mga kapatid na kasama ko, sa lahat ng mga iglesia sa Galacia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanglibutan, inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ang Diyos, magpakailanpaman. Amen. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinasabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kay sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila ng dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Kabanatang 2. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa iglesia at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang kasama kong si Tito, gayong isang Griego ay hindi napilit patuli. Bagamat ibig siyang ipatuli ng ilang taong nagpapanggap ng mga kapatid at nakihalubilo upang tiktikan ang ating kalayaan mula kay Kristo Jesus. Kami ibig nilang ipaalipin, ngunit hindi kami napailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit walang pinuna sa mga sinabi ko yaong mga kinikilalang pangunahin. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hintil. Nabatid ni na Santiago
Pedro at Juan, mga kilalang haligi na iglesia, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe dinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hintil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kaniyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya ay sumasalo sa mga Hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya ay lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kaniya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati na si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga Hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Bagamat kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang Hintil, alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo Jesus at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nanalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat ang tao'y di mapawawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo ay matagpuang makasalanan tulad ng mga Hintil, nangangahulugan bang tagapagtaguyod ng kasalanan si Kristo? Hindi. Kung babalikan ko pa ang tinalikuran ko na, ako na rin ang nagpapatunay na ako'y lumalabag sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko mapawawalang kabuluhan ng kaloob ng Diyos. Kung ang tao'y pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Kabanatang 3. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galasya? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at kayo'y nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga sa inyo ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya't siya'y ibinilang na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya ay pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasa saad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga Hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaati ng Espiritong ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapawawalang kabuluhan ni naman. Hindi rin ito maaaring dagdagan o bawasan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang inapo. Hindi sinasabi at sa kanyang mga inapo na mangangahulugang marami, kundi at sa iyong inapo na iisa ang kahulugan at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan at ipinangakong tutuparin ito. Ang tipang yaon ay di mapawawalang bisa ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Ni hindi nito mapawawalang saysay ang mga pangako ng Diyos. Kung ang mana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi nito dahil sa pangako, ngunit ang mana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kaniyang pangako. Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan. Ang inapo ni Abraham, ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang nag-iisa at ang Diyos ay iisa. Ibig bang sabihin nito, laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan? Hindi.
Ganito ang ibig sabihin. Kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit sinasabi ng kasulatan ng lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Kabanatang 4. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin bagamat siya ang may-ari ng lahat, sapagkat siya ay nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, na hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanglibutan ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyusan. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pa ngang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Isinasabo ko mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Alam naman ninyong ang aking pagkakasakit noon na naging dahilan kaya ko ipinangalo sa inyo ang mabuting balita. Gayunman, hindi niyo ako nilibak ni hinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos. At higit pa, parang si Kristo Jesus. Kay ligaya ninyo noon, ano ang nangyari? Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang dukitin ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. At ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? Ipinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila bumaling. Hindi masama ang pagmalasakitan kung mabuti ang layunin. Hindi lamang kung kaharap ninyo ako. Minamahal kong mga anak, dahil sa inyo'y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng manganganak hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin pagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayong nagnanasang pailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Sa alipin ng isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng 2 tipan ang 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan, ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Gayon di naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Kabanatang 5. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang nagpapatuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos.
Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi gagawin iyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa ng harina, anang kasabihan. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, nagtitiwala akong hindi kayo mag-iiba ng pag-iisip tungkol sa bagay na ito. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang lumiligalig sa inyo. Mga kapatid, kung talagang ipinangangaral ko na kailangan ng pagtutuli, bakit inuusig pa ako hanggang ngayon? Kung iya'y totoo, hindi na sana katitisuran ang aking pangangaral tungkol sa krus. At yaong mga nanggugulo sa inyo ay huwag lang patuli, kundi paputol na. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang magawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad naong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayo maging palalo, palaaway, at mainggitin. Kabanatang 6. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin niyo ito ng buong hinahon, at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag na ihambing iyon sa ginawa ng iba, sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni naman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kaniyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng liham na ito. Ako ang siyang sumulat ito. Ang mga naghahangad magbigay lugod sa tao ang mamimilit sa inyong kayo'y patuli. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit ang mga nagpapatuli ay hindi tumutupad sa kautusan. Ibig lamang nilang makapagmapuri na kayo may gumanap din ng seremonyang ito, kaya nila kayo pinipilit. Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanglibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanglibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat sa bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumain niyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso.